Paano nga ba nabubuo ang General Appropriations Act na nagsisilbing pambansang budget ng Pilipinas? Mula kasi sa paghahanda ng executive branch hanggang sa paglalagda ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr., malinaw at mahabang proseso ang dinadaanan nito. Alamin natin ang detalye sa pagbabalik ni Sofia Potenciano. Taon-taon sinisimula ng executive branch sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbuo ng panukalang budget kabilang ang National Expenditure Program o NEP para sa susunod na taon. Nitong August 13, formal nang ipinagkaloob ng Department of Budget and Management ang 2026 NEP sa Kamara upang masimulan na ang deliberasyon. Ayon kay Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing, mula sa NEP bubuo ang mababang kapulungan ng General Appropriations Bill o GAB na aniyay isasalang sa deliberasyon sa pangunguna ng Appropriations Committee. Sa committee hearings na ito, atin pong iniimbitahan ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para ilatag at idepensa ang kanilang panukalang budget para sa susunod na taon. Dagdag ni Representative Swansing, sa mga isasagawang hearing, maiimbestigahan at masusuri ng mabuti ng mga mambabatas ang bawat panukala. Pagkatapos nito, iaakyat ang GAB sa plenaryo para sa mas malawak na talakayan. Sapagkat ang forma ng GAB na nakalatag sa plenaryo ng Kongreso ay produkto ng higit isang buwang deliberasyon ng Committee on Appropriations kasama ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at ang ating mga kasama sa Kongreso. Paliwanag ni Swansing, dito dumadaan ang GAB sa period of sponsorship and debate, sumasailalim din sa period of amendments bago ito maaprubahan sa ikalawa at ikatlong pagbasa at isumite sa Senado. Kapag naipasa na rin ng Senado ang kanilang bersyon ng GAB, magtitipon ng Bicameral Conference Committee o BICAM para pag-isahin ang mga magkasalungat na probisyon. The Bicameral Conference Committee will then conduct deliberations on the disagreeing provisions between the House version and the Senate version of the General Appropriations Bill. And after such deliberations, the BICAM will come up with a Bicameral Conference Committee report. Ibabalik ang ulat sa parehong kapulungan para sa ratifikasyon, pagkatapos ay isusumite na sa Pangulo ang ratipikadong bersyon ng budget at kapag nalagdaan na ito, dito pa lang ito tatawaging General Appropriations Act o GAA, ang batayan ng pamahalaan para sa paglalaanan ng pondo ng bayan. Samantala, bilang bahagi ng direktiba ni House Speaker Martin Romualdez, tiniyak ni Swansing na una nilang gagawin ang mga reforma. Gaya na lang ng pag-alis ng small committees, pagkakaroon ng open BICAM budget talks at pagiging budget observer ng civil society groups sa deliberasyon. Sa pamamagitan ng ganitong mekanismo, tinitiyak ng Kongreso at ng administrasyon na ang bawat piso ng pondo ay napupunta sa mga programang direktang mapakikinabangan ng mga Pilipino. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, Congress News.